maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Magandang hapon po and welcome ang bawat isa dito sa ating programang Moms at Heart, ang paghubog sa ating pong mga pusong ina na lagi po ninyong nakakasama every Saturday ang inyong Mami Bessie Rios and ang pong mga kasama dahil it's Grandparents Month and Day. Oy, happy Grandparents po bukas. Yan po ay ating isa-celebrate. Masaya na naman ang ating mga restaurant, pamilyan at kung ano-ano pa po, dahil sa araw ng mga grannies. Ayan. At ang ating pong kasama for this month ay iba't ibang grannies. For this time, ang kasama po natin ay isang sobrang masipag na lola. Dahil ang dami po niyang ginagawa. Talagang bagay na bagay sa kanya ang salitang retire. Binago ang gulong. At ang dami po niyang gulong yung sa atin po ay ibabahagi maya-maya lamang. Samahan niyo po kami sa pamamagitan ng FEBC Radio TV o kaya naman ay sa ating Facebook ng Moms at Heart or makinig lamang po tayo. Very simple sa atin pong 702 DCAS AM band. Lalo na nga po dyan sa mga lugar na very, very practical. Wala na po tayong internet. Bit-bit ang ating pong mga PM radio. Bundok-bundok ba yan? Suba, ayan, sapa pala, no? At bukid-bukid, o kahit saan po. Minsan kahit na nga po nasa tahanan, very practical, katabi mo lamang siya. Hindi ka na kailangan kahit nakahiga ka lamang or meron kang ginagawa ay makakapakinig ka. O di kaya naman po, tayo rin ay napapakinggan at napapanood sa Signal TV Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV. At ang lahat ng yan po made available sa ating pong pagiging miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. At ito po ang inyong Mami Bessie Rios would like to welcome all the way doon sa, hindi man po masyadong malayo, dyan po sa lugar ng South, ang aking lola na makakasama for this Saturday. Magandang hapon sa iyo, Lola Liza, all the way dyan sa malamig na lugar ng Alfonso. Parang alam ko, masarap dyan Kasi hindi siya kasing lamig sa Baguio, pero yung klima niya ay talagang kaya-aya, So, kumusta ba ang buhay-buhay at meron ka bang nais batiin? Magandang hapon po, baliwalas na hapon sa inyong lahat. Gusto ko pong unang batiin ang aking mga kasama sa church, ACCF Alfonso po, sa pangunguna ni Pastor Garol at ni Pastora Ruth Garol. At saka po ang aming mga kababaihan, Ate Nora, Ate Yobi, Ate Pina, Ate Pe, Ate Nati, Ate Yobi po. At kayo pong kasama rito sa aming tahanan, si Pastor Mark, at ang kanyang may bahay, si Dana. Yan, ang dami, at iba pa. Yan, sa dami na iyong mga babatiin, Sa ating pong mga kasama sa Moms at Heart, si Lola Liza, gaya nga po ng nakalagay din sa ating post, ay ito po ay sobrang sipag, bagay na bagay po doon sa sinasabi na retired or retire. Ayan, maraming pinalitan ang gulong, Naalala ko lamang itong gulong na ito, Parang ilan ang gulong na ibabahagi natin na iyong pinapagulong, sa iyong buhay sa kasalukuyan, Pero ang unang-unang challenge mo nung bata ka pa, di ba ikaw ay isang solo mother, na byuda ka ng batang edad, At the age of 45 po. Ay natatandaan ko po noong ako ay nabiyuda at the age of 45 years old. Talaga pong sa naranasan ko, may kahirapan talaga ang maulila ng 4 na anak. Kaya po halos yung gabi ay ginawa kong araw. Ako po ay nagsikap, nagtrabaho, ako po ay namasukan bilang isang mananahi
doon po sa malayong lugar at ako po ay talagang medyo nahirapan ng katawan ko dahil ako po ay uwian nung time na yon kasi hindi ko po maiwan yung aking 4 na anak sa gabi. At ginawa ko po ang aking makakaya. Ako po ay talagang nagsikap. Ako'y nagtinda na kung ano-ano doon sa aming pabrika. At the same time, habang ako ay nananahi, kung ano-ano ang aking mga tinitinda, ako ay dumadaan ng palengke, talagang mga gulay, prutas, or mga o ano-anong mga pwedeng bilihin na pwede kong dalhin doon sa pabrika. Kaya ayun po ay napalaking tulong para sa aking mga pamilya, sa aking mga anak, at sila po ay kasalukuyang noon na sila ay nag-aaral, may high school, at bali po yung aking panganay pa lang po ang kagagraduate lang ng kolehiyo. Kaya po talagang mahirap pero ako po ay talagang nagsumikap. Naku, nakakatuwa naman yung istorya mo, ano, parang ilang taon na ang lumipas pero parang sobrang sariwa pa sa alaala mo, ano? Kasi ang alam ko ngayon ay mahigit ng 2 dekada yata yung nakaraan nun, ano? Ilang taon ka na ba ngayon, Lola Liza? 65 na po. Yeah, 65. O tama nga, no? 2 dekada na yung nakalipas mula nung ikaw ay nabalo. Pero ang pansin ko dun sa iyong mga kwento, hindi ka na nag-asawan. Hindi ka na kumuha ng isang Opo, hindi na bagong po. pamilya. Hindi na Yun, po. no? Yan, no? Kung hindi ang tuon mo ay sinikap mo talaga na husayin, ano, lalo na yung pagpapalaki dun sa iyong mga anak at pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan at pagtatapos. Ilan ba ang iyong anak? Ilan sila nga? 4 po. Okay, 4. At ngayon lahat sila ay nasa estado na ng kanilang buhay-buhay, ano? Ang isang nakita ko doon ay likas pala sa iyo ang pagiging masipag at masikap, no? Kasi nung yung sinasabi mo na namamasukan ka na bilang nananahi, pagkatapos sa kabila na ikaw ay nananahi ay bibili ka pa, no, ng mga ititinda mo. So, parang meron ka ng kita dun sa pananahi mo, inaagaw mo pa na ikaw ay kumita ng dagdag, no, para dun sa mga tinda naman. So, nandun yung sikap, sipag, ano, at mukhang talagang sabihin natin na pinanindigan. Yan, ano, ang iyong bagong buhay. Doon sa mga lumipas na mga taon na yon ay siyempre nakatapos na ang iyong mga anak at ngayon nga ay nandiyan ka na. So, kumbaga sa camera ay i-fast track na natin yung ikot ng camera natin. So, ang mga anak mo ngayon, lahat ba sila ay may pamilya na sila? Opo. Ilan naman ang iyong mga apo? Ang akin pong apo ay, bali po, 6 na po ang aking. Lamang ka ng isa. At ang pinakamaedad na apo mo ay ilang taon? Bali po, 13 years old po yung panganay na apo ko. At yung pinakabata po ay 4 years old. Yun, ako kalikutan. Kasarapan na loko-lokohin, ano? At kausapin, ano? And then yung teenager mo, medyo naiiba na rin ang kanyang ugali, ano? So sa kasalukuyan ngayon na ganyan na ang iyong mga anak ay parang meron na namang nangyari sa'yo kamakailan lamang na kumbaga sa pag-uga, ano, earthquake, no, lifequake na tinatawag ay, di ba parang kinuha ni Lord ang iyong anak, yung isa sa kanila? Opo. Bali po yung aking anak na, bali po second to the eldest, ay nasa piling ng Panginoon. Siya po ay namatay noong March 28. Na-diagnose po siya na cancer stage 3 sa liver po. At talaga pong mahirap sa isang ina ang mawala ng minamahal sa buhay. Tapos ano lang, very recent pa lang, ano? Opo. At pakiwari ko, bata pa siya, no? At ilan naman ang naiwanan niyang apo? Isa pong anak po ang naiwan niya sa akin. Apo mo na nasa Opo. kalinga mo ngayon? Ilan sila na anak niya? Isa lang po. Isa. Okay, oo, dyan sa ano.
So, ano, no, parang bagong pagharap mo naman yon. So, ito ay isang life quake, no, na naganap sa iyong buhay. Okay, so mula dun sa una na nabalo, ngayon naman ay another life quake. Pero tingin ko sa'yo ay ang kasiglahan sa pagpapatuloy ng buhay ay ganun pa rin umiinog ang iyong gulong, ang iyong retire at sa edad na 65 ay kalakasan, ano, madami ka pang ginagawa. So titingnan natin kung ano ba yung iyong mga bakit bakit ka ganoon na masyadong masipag? Gano'n ka ba pinalaki? Parang Ah, laging maraming ginagawa. Ako'y talagang hindi po ako sanay yung tutulog sa tanghali, hindi po ako sanay yung walang kinakalikot sa bahay. Ang gusto ko po ay talagang ako'y 'pag nasa bahay po, ako'y maraming ginagawa. Sa katunayan nga po ako'y, nananahi. Yan po ang aking pinagkakalibangan 'pag po lalo't panahon ng tag-ulan, ay ako po'y sa bahay, ako'y tahi ng tahi at pagka po naman hindi na ulan, ako po'y andoon sa bukid at talagang andun din yung kasipagan ko sa pagtatanim ng mga prutas, ng mga gulay at talaga pong nakakalibang po ang magtanim. So, ang isang tao kasi ay mahalaga ang kanyang pinagmulan, ano, para siya ay magkaroon ng kaugalian, ano. So, nung ikaw ay lumalaki, meron kang naging modelo na masipag sa iyong tahanan? Ang nanay mo ba ganyan din Ay kasipag? opo, opo. Ang nanay ko po noong ako po ay bali elementary pa lang, kami po ay may kapirasong sakahan sa bukid. Talaga pong nakitaan ko siya. Bali po silang mag-asawa talaga. Ang nanay ko po ay talaga nung napakahusay magtanim. At talagang kami po hindi bumibili noon ng bigas, hindi kami bumibili ng gulay. At siyempre po nasa probinsya, talaga pong may kahirapan ng buhay. Ay di kami naman po ay nagtatanim nga yung aming mga magulang. Kaya po siguro po yun ang aking bali na idolatry ko na nanay ko ay talagang napakahusay sa kanyang pagtatanim at para pong siya ay ginaya ko rin nung ako ay may sapat na gulang na nakakapagtanim na. Ako naman po ay talagang gusto ko ay tanim ng tanim. Pag ako ay nakakakita ng bukid na nakatiwangwang, sasabihin ko, iniisip ko, ay sayang naman ang bukid na nakatiwangwang, walang tanim. Parang yun ang iniisip ko po. Okay. Nakita ko sa iyong kwento, bagay na bagay din sa ating programa na Moms at Heart dahil ang ating sinasabi, ang mga nanay ay napakalaking impluwensya, no, sa mga anak, lalong-lalo na nga yung mga modelo na tinatawag. Kasi hindi ka na kailangang sabihan, ano, na ginagaya na lang sila, pinamamarisan ang ating mga nanay sa ating hugis na nakikita. Okay, so bago tayo lumawig sa ating kwentuhan at mamaya ay nais ko na bigyan ng parang ipakita mo nga kung ano yung mga pinagkakaabalahan mo yan. Mukhang naa-attract ako dyan sa likod mo. Mukhang tahi mo ba yung naggagandahan ng mga florals na yan. Pero bago yan, ito muna isang floral, ano? Ang ating Blooming Moms portion mula kay Arla kung saan ang kanyang mga paalala ay patungkol sa technology. So tayo po mga momshies ay sana hindi po nauubos lamang ang oras natin sa technology, no? Yung bang kaka-browse ng kung ano-ano dun sa ating Google o di kaya naman ay kaka-check ng ating mga Facebook at yun, kaka-post ng kung ano-anong bagay. So pakinggan po natin mga ilang paalala mula kay Arla. Isang namumukadkad na araw po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga kasamahan dito sa Moms at Heart. Ako po si Arla Fontamillas para sa Moms in Blooms. Napapag-usapan po natin ang epekto ng cellphone, ng mobile phone sa development po ng mga kababaihan at mga kananayan. At nasabi nga po natin na medyo naging unhealthy ang contribution ng paggamit ng cellphone sa
blooming process ng atin pong mga kananayan at kababaihan in general. Kasi yun nga, nawawala ng awareness, mas nakaka-focus tayo sa ganap ng ibang tao na nakikita natin sa social media, nagkakaroon ng comparison, unhealthy, unrealistic expectations sa kanila pong kalalagayan. At pangalawa, wala nang engagement, no? Engagement in one statement ay, I am always here for you. Are we always there for ourselves? O din sa mga taong importante sa atin? Pero dahil nakagamit tayo ng cellphone at nakatutok tayo doon, we are not engaging in ourselves and in the most important people in our lives anymore. Pero hindi ko naman sinabi na itapon nyo na yung mga cellphones niyo. Instead, we have been discussing ways, practical ways, on how we can make our relationship with our cellphones healthy at magiging siyang important tool sa ating blooming process. Nabanggit ko, pwedeng sa exercise, pwede rin siya sa sleeping habits, no? Yung developing good sleeping habits at maintaining healthy friendships. Ngayon naman ay ang pagiging entrepreneurial. Oh, yan, no? Alam ko malaking word yon. At marami natatakot sa word na entrepreneurial. Kala nila, hindi man ako business-minded, no? Hindi naman ako mahilig sa mga negosyo na ganyan. Wala akong mahilig sa pera. Pero alam natin sa hirap ng buhay ngayon, lahat ng nanay ay gusto ng extra nakita. At pangalawa, natural sa isang nanay na maging entrepreneurial. Okay, sige, paliwanag ko muna yung definition. Pag sinabi nating entrepreneurial, no, nung nalaman ko yung totoong definition nito, in-embrace ko na, sabi ko, ay gusto ko lahat ng nanay at kababaihan ay maging entrepreneurial. When you say entrepreneurial, ito yung mga taong nagpo-provide ng solutions. For example, sa lugar ninyo, walang malinis na tubig na pwedeng inumin. Ikaw, meron kang konting kapital, nag-put up ka ng drinking water business and you've provided no solution to that problem. Kumita ka, no? Reasonable ang price na ginamit mo para ma-provide yung service na yon sa iyong community at ang reward sa iyo ay yung kita mo doon sa iyong enterprise or sige sabihin na natin business. Kung gano'n naman palang ibig sabihin ng entrepreneurial, you're creative, no? You're innovative. Gusto ko na maging entrepreneur lahat tayo, 'di ba? At magagamit natin ang cellphone. Yes, para maturuan tayong maging entrepreneurial. Believe it or not, ang dami ng ideas ngayon na nakikita natin sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. Lalo na sa TikTok, no? It's so amazing just how much information and ideas ang pwedeng maibigay sa inyo doon. I-type niyo lang, for example, baking, cooking, o kaya naman kung ano pang interest ninyo, no? Sewing, whatever that is, it can actually teach you skills that you need and even ideas. Sa TikTok, maiksi lang. Pero sa YouTube, pagkadalasan talagang mga tutorials, no, na step by step binibigay sa inyo. Ang asaran nga namin ng mga kaibigan ko ay pwede ka nang gumraduate sa YouTube University, no? And with you earning skills, that can actually help you earn money. Okay? So, mag-login lang tayo sa mga ganon and instead of, again, lagi nyo narinig naman sa akin ito, kaysa maubos ang oras natin sa pagmamarites. Na wala namang patutunguhan, might as well, ubusin natin yung oras natin finding creative solutions sa mga problema natin sa bahay. Yan, marami akong nakuhang life hacks, hashtag life hacks, no, na pwede palang gamitin ito, panglinis ng ganyan, mga ganong mga bagay, no, para matulungan tayo na maging entrepreneurial. And who knows, no, kapag magaling na kayo doon, babayaran na kayo ng ibang tao. Like, I've seen a lot of moms, no, decided to bake and nagagamit nila yon for extra income. At dahil sa blooming process natin, no, importante rin ang ating finances. Muli, ako po si Arla Fontamillas at umasenso po tayo, mamukadkad po tayong lahat. Yeah, maraming salamat sa iyo, Arla. At tunay naman ang dami mong mga flowers sa iyong background. Pero ito ang isang mas mabulaklak nating pag-uusapan, ang mga produkto po ng ating kasamang Lola Liza. So patuloy po tayo sa ating pagsasama, huntahan, at ako po excited, no? Kasi relate ako dito sa isang masipag na lola, no? Kasi parang kanya-kanya po tayo ng kasipagan at paglalagay ng red tire, bagong gulong. So kanina, bago si Blooming Mom ay pinansin ko na yung kanyang floral.
So ano ba yung nasa likod na iyong tinahi? Mukhang unan, ano? Ito pong nasa likod ko, bali po ito ay yung sa couple's pillow sa mag-asawa Ah, po. At ito naman okay. po, large. Ito po yung single, pang single lang. Large ang size po niya na Pillow. unan. So, ikaw pala ay gumagawa ng mga parang beddings, no? Yung kagaya yan, hindi lang pala pillowcase, no? Hindi lang yung supot ng unan ang ginagawa mo. Opo. Yung unan mismo ginagawa mo din, di ba, Opo. no? O nakakatuwa naman. Naalala ko yung mahabang unan na yan, ano? Nung araw yan eh, naalala ko may nagregalo sa akin yan, original na ano, yung kapok yung nilagay niya, yung, di ba may bulak na puno? Opo. Buboy ang tawag Yan. po sa amin. Oo. Inani niya, no? Tapos yun ang pinaglalagay niya doon. Eh, syempre, pag mayroon kang asthma at luma na yun, maa-asthma ka. Pero, nalagyan naman nila ng ano yun, isang supot pa. Supot. Opo. Doble, para hindi lumabas. To pillowcase. Tapos gumagawa ka din ng yung sapin, no? Opo. Sa Mga kama. bedsheet po. Oo, bedsheet, no? At Bedsheet, saka po yung foam cover with zipper. wow, oo. Yung Baka mga meron kang ginagawang ano pa. Kumot. kumot. Kumot din. O, blankets, no? Eh, kurtina, nananahi ka din syempre kasi Po, para nananahin ko rin po. magkakamakayan. Cortina, bags. Patingin nga niyang bag mo, Bag. ba? Tote bag yan nga. Yan po. Tatlong Oo, size po no? yan, ang bags ko. Small, medium, large. Okay. Tapos, ipakita mo nga ulit sa camera. Ayan, ano? Ako'y natutuwa naman dyan kasi parang meron siyang design. Tinuloy Ako po mo. ay nag-isip na kung ano ang pagkakakitaan. Noong, di ba, time po ng pandemic, siyempre po, wala tayong income. Kung hindi pwede tayong lumabas dahil po tayo senior na po eh. Eh di ang ginawa ko po, nag-isip po ako. Nagsimula lang po ako sa mask. Noon po ay napakabili po ng mask noon. Ay ang ginawa ko po, marami po Mga akong mga mas, ukay no? sa bahay. Ang ginawa ko po, siyempre po, pag bilang mananahi ka, siyempre alam mo na yung korte ng mask, eh di ako yung nag-sample muna, nagawa muna ako sa bahay. Ayun po naman, at ako po ay binebenta ko po yun, 10 piso po ang isa. Tela po yun. Hanggang sa nitong medyo maluwag-luwag na, yan, ako po ay namili na ng mga tela, at hanggang sa tumahi na ng tumahi. Hanggang sa marami ng umorder. Kaya po, Abay, nakakatuwa naman, ano? oo. So, nag-online selling ka, nilalagay Opo, mo, no? nag-online din po ako. Tapos nag-order sila sa'yo, no? Opo. At siguro, no, para sa ating mga momshies, no, bigyan mo nga kami ng presyo. Malay mo, biglang merong matawag ang pansin, no? Yung bag na hawak-hawak mong yan, magkano ba Ayan, yan? ito pong bag na ito po, ang size po nito ay small. Ito po Mm, ay binebenta ko ng 120. Kasi po, 120. ito po ay may lining sa loob. Ayan po. At Okay, siya po oo. ay merong bulsa. Mayroon po siyang bulsa sa loob. May Talaga bulsa. pong, ang lining po niyan ay hindi yung duktungan. Tapos ito po ay merong velcro. Ayan po, pwede niyong hindi na po zipper, Idikit. velcro po siya. Oo. Yan po, Sa halip yan. na zipper, oo, Po. yes. At Oo. ang handle po niya ay matibay. Ang handle po niya. Oo nga, oo, Yan yan. po. Parang pwedeng lagyan din ng mga Pwede, pinamili, ano? opo, pwede po naman itong bawasan kung mag-reseller, kung marami kayong makukuha. Bali, 120 po ito. Pwede natin, nasa pag-uusap na po natin kung marami kayong makukuha. Ito po naman ay, bali, mayroon din kaming medium size. Ito po. Yan, medium size. Mahaba. Oo, Medyo mahaba maganda. siya. Pero ang ano niya, kasi laki po siya ang lapad, pero mahaba lang. Binebenta ko po ito ng 130. 10 130 piso lang naman ang pesos. pagitan pala. Oo, Opo, hindi naman yan po malaki ay ang diferensya. may lining din. At siya po may bulsa rin sa loob. Lagi po may Ayan, bulsa siya. ayan. At saka po velcro din, may pansara po siya. Kaya po ito ay napakaganda po, lalo yung may mga pupunta lang kayo sa palengke, gusto niyo may lagay Oo, ng lalagyan ng cellphone, pitaka, payong. Ayun po, napakaganda pong dalahin.
Yan. Ako, Tsaka kung namili ka, 'di ba, ng mga dry, 'di oh, ba, na items, pwede rin diyan kasi mukhang matibay naman siya, no? Pwede opo, siya sa mga matibay po siya. Di ho ba tayo, sanay tayong naaalis ng bahay, gusto natin lagi may bitbit na bag. tsaka mabibigat ang bag ng babaeng iba. Yan Kung po. ano-ano nakalagay, parang merong bato sa loob sa bigat. Parang minsan gano'n, ano, 'di ba? Opo, Ah, yung pananahi din, 'di ba meron ding art na tinatawag 'yan, no? May mga disenyo kang binubuo sa isip mo, no? opo. 'Di ba? Oo, Mhm. meron ka bang mga pamarisan diyan o talagang kathang isip lang 'yan? Bali po, siguro, hindi naman, ang bali po tinatahi ko lang naman ay mga street sewing. Hindi po kasi ako nakakatahi ng mga bestida. Pwede rin po akong tumahi kung cut na. Halimbawa, cut na. Okay, oo. Opo. Pero hindi po ako marunong yung magsukat sa tao, tapos i-ano doon sa tela. Pero kung cut na po, ay matatahi ko. Kasi sanay po ako doon sa factory na by cut. Kasi ang bra po kasi doon Oo, sa Triumph naka-cut by cut. na. Oo, oo, naka-cut na. Ayan. So, naku, iba-iba naman ang iyong gift na nakakatuwa, ano? So, mga mamshis, no, dito po nakita natin na si Lola Liza ay hindi lang basta parang, ay, naku, paano yan? Pandemic, wala nang magagawa, no? Mga ganun, nagsara na yung mga pabrika, mga pasukan kong trabaho. Pero ikaw ay nag-isip at ang tininda mong unang-una yung sobrang pangangailangan nung panahon na yon, mask, di ba? Ano. Mask, no? Ang daming mask nga, pero ngayon nga, hindi na siya masyadong uso, no? Parang minsan may mga lugar akong napupuntahan, parang, sabi ko, parang ako na lang yata naka-mask din. Kahit na yung mga kamukha nating senior, ay hindi na rin sila nagmamas, eh. Kasi nga ay parang talagang balik na tayo sa normal at salamat sa Panginoon dahil diyan. Okay, so meron ka pang kaninang nabanggit na ako din naman ay interesado kasi nagplantita-plantita ako. Ano yung anong mga tinatanim mo? Ano yung mga inaani mo? Meron ka ba diyan sa tabi mong mga ani mo? Ano ba yan? Mga gulay ba yan? Prutas? Ayan, Ano? po. Alam mo Ayan, dati ako po talaga saging yung ay nakikita ko sa'yo. masipag po talaga sa bukid. Ayan, wala pong nasasayang na oras sa akin. Kung Wow, ano-ano po. Ito nakakatuwa po, naman. Pwede yan, ba ibisot yan okra. sa screen? Fresh na fresh po yan. Kanina ko lang po Oo nga, ano? hinarvest. Ayan po, Oo, okra oo. po. Kaya lang po yung talong ko, hindi masyadong lumaki kasi po, nag-uulan po ng matagal. Kaya talong po, may talbos din Okay. po ako ng kamote, may Wow, ang kangkong, sarap. may pipino. Yan po, pipino po. Ato po ang pipino. Talagang Wow, bagong-bagong nakakatuwa pitas. naman. Ani mo lahat. Parang Sarap-sarap po. tinitingnan ko. Alam mo ba yung hawak-hawak mo, kung dito sa aming lugar, ano na yan, kulang pa 50 pesos mo dyan. Sa lahat ng yan, no? Kasi yung okra parang 2 piso isa, no? Tapos yung talbos na sinasabi mong ganyan, Opo. nakakatuwang kong bilangin, parang 150 yata yung isang tangkay na gano'n, ano? Tapos ang haba-haba pa yung kukunin mo lang yung dulo, di ba, Oh, no? yung dulo lang. So, ayan, ano? So, yan, hindi na ngayon binibili yan. Walang Opo. fertilizer yan, walang spray, organic ba Wala yan? po. Wala po. Organic po siya talaga. Bali po yung Hmm. mga pinagkainan, mga prutas na pinagbalatan, mga gulay, yun po akin pong pineperment ko po ng mga, sinasamahan ko po ng lupa, tapos meron pong akong nilalagay na molasses. Kasi po ako ay nag-aral din ng dito sa organic farming sa DA, sa dito po sa lugar namin. Kaya po, yung pong aking natutunan, ina-apply ko po sa aking ginagawa. Kaya po talagang pure na organic po. Ayan, may tanim din po kaming passion fruit. Ito, salamat sa Diyos, Wow, nakapitas ang ako. sarap niyan. Ang mahal-mahal kaya niyan. Po, nakapitas po ako ng ilang piraso. Pwede lang, pwede lang ma-transfer din yung sa screen, pwede Kaya ilabas. hagis ko na po sa inyo. Saka po, may Oo nga, tanim ang din mahal. po kaming Parang mga 180 saging. a kilo. Saging po, Ayan, yan. may Yung tanim din hawak po mong kami. yan, 150 na yan. Oo, no, Tapos ang sarap, saging. nakakatuwa, ano? So, sabi nga po, kapag meron tayong itinanim, meron tayong aanuhin, ano? At ang nakakatuwa, no, sa halip na ang tanim ay mga sama ng loob at mga kung ano-anong hindi magagandang bagay, no, sa ating isip at puso. Nagtanim ka sa lupain?
At ang maganda dyan ay, sabi mo nga, nilalagyan mo pa sila ng natural na fertilizer, di ba? Organic, no? Grabe, may molasses. Paano siguro kung yung saging mo ang tamis kasi may molasses na nilalagay doon sa ano no? Sa kanilang puno, no? So, nakakatuwa naman ang iyong mga kwento. So, yan po mga momshies, no? Sa atin po mga Moms at Heart ay nakita po natin ang mga produkto at hindi lang po ito istorya-istorya, tunay na atin pong nakita ang katotohanan, ano, ng isang produkto ng kasipagan ni Lola Liza. Meron pa po siyang mga ibabahagi sa atin at mamaya sa ating pagbabalik ay itatanong ko po ang kanyang kalusugan. Parang ang lusog-lusog niya, no? At ano ang kanyang sikreto ba yan sa diet at saka sa kanyang mga ginagawa. Lahat ng yan sa ating pagbabalik, pero bago yan ay pakinggan muna natin ang ating heartbeat momshi, si Mommy Weng de Rosario, para sa kanyang heartbeat portion. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Maganda at pinagpalang hapon po muli sa ating lahat. Ilang lola na ang aking nakapanayam at natanong ko kung ano ang kanilang plano kapag nagretiro na sila mula sa kanilang trabaho at ang kadalasang sagot nila ay magninegosyo. Tinanong ko rin ang aking sarili kung ano nga ba ang gagawin ko matapos kong magretiro mula sa aking trabaho sa opisina at kagaya ng mga lolang nakilala ko ay ganun din ang sagot ko, ang magnegosyo. Sa katunayan ay nais ko pong ipagpatuloy ang ipinamanang negosyo ng aking mother-in-law, ang paggawaan ng sapatos. Na-inspire din ako sa napanood kong interview sa isang lola na 75 years old na nakikipagsabayan. Sa uso, ginagamit ang platform na TikTok upang maibenta ang kanyang produkto. Pagdating sa diskarting negosyo, para sa akin, bida din ang nanay ko. Mula sa pagiging dakilang may bahay at matapos magretiro sa pag-aasikaso sa amin, ay nag-umpisa na rin siyang magnegosyo. Munting sari-sari store ang pinagkukunan ng inspirasyon at ang kanyang katwiran, ayaw kong manghina kaya dapat may ginagawa. Akin ding nasaksihan ang sobrang kaligayahan ng aming mga magulang kapag naipadarama namin ang aming suporta sa kanila. Hangad kong maranasan din ito sa aming mga anak. Kaya mula noon at magpahanggang ngayon ay nag-uukol kami ng panahon upang magtanim ng magagandang binhi sa kanilang puso at isipan. Sa gayon, pagdating ng panahon ay aani din ng magagandang karanasan at maaalala nila ang role namin bilang mga lolo at lola ay hindi yaya, kundi maging gabay na lamang sa kanila. Ang pagiging produktibo ay hindi dapat mahinto sa ating pagre-retiro, kundi magpapatuloy pa ito dahil magre-retire lang tayo, as in magpapalit lang po tayo ng ating mga gulong upang ang buhay natin ay patuloy na gugulong. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mommy Weng po para sa Heartbeat. Thank you so much, Mommy Weng. At naku, nakakatuwa, no? Naalala ko na pinadala mo sa akin yung picture natin nung first anniversary ng Moms at Heart. At ngayon pala ay going na tayo, no? Sa ating 8th anniversary. Pero eto, no? Magkasama pa rin tayo. So, puri ng Panginoon sa buhay ni Mommy Weng na ating heartbeat woman na nagbibigay sa atin ng dagdag para sa pampatibok ng ating pusong ina. All because andiyan po ang ating Panginoon. At ito po, no? Patuloy ang ating huntahan ni Lola Liza. At ayan, kitang-kita niyo naman kung gaano siya kasipag, nananahina, nagtatanim pa, at pinakita niya isang bilaon na kanyang mga ani na kanina lang daw napitas mula sa saging, okra, talbos at kung ano-ano pa, no? Nakakatuwa naman ang kanyang mga sikap sa tanim at pananahi. Lola Liza, matanong nga kita, parang kasigla-sigla ang iyong mga pananaw sa buhay at tuloy-tuloy pa ang iyong interes, no? Na kung ano-ano dyan sa iyong kasipagan. Ano ba ang sabi nga ay
pinagmumulan niyan? Saan ka humuhugot ng iyong lakas, ng iyong sigla? Saan ba? Ang masasabi ko po dito ay maaari pong ako ay humuhugot ng aking kalakasan, unang-una sa ating Panginoon. Na talagang binibigyan niya ako ng kalakasan upang lahat ng ito ay mapagtagumpayan ko. At pangalawa po ay sa mga kababaihan na aking mga dinadaluhan at yung mga bata na pinupuntahan ko tuwing Sunday or Saturday na talagang nakakabata po pala yung so, kahit sa ganitong edad na 65, sumasama ka doon sa mga bata, dalaga, binata, mga bata. Pag po bata, nagiging bata ka rin eh. Pag po mga mga kabataan, para po feeling mo millennial eh. Pag po naman yung kananayan, ayan. Masaya po pag magkakasama kaming mga kananayan, talaga pong malilimutan mo talaga yung mga problema. Kung ikaw ay, wag ho yung para mo bang iniisip ko na pag ho tayo ay nasa time ng kalungkutan, wag po tayong, ibig sabihin, hanggang doon na lang. Tayo po ay lumabas at wag po tayong magmukmok. Kasi po, wala pong magagawa kung tayo ay nakabukmok sa bahay na wala namang ginagawa. Tayo po paminsan-minsan lumabas, kasama ang pamilya, kasama yung mga nanay, na may kapakinabangan po naman. Hindi naman yung lalabas tayo, makikipagmarites, ay di maganda po yung tayo po ay lalabas na nakikinabang sila, nakikinabang din tayo. Parang may maituturo tayo. Ako po, mami, talagang gustong-gusto ko yung mga nanay na talagang yung nanay na sabihin nating nawala ng asawa, nanay na iniwan ng asawa, nanay na sumakabilang bahay ang asawa. Parang yung gusto kong abutin sila. Yung po ako, gusto ko silang abutin. Sa kabila ng ako ay naging widow, parang nakita ko yung sarili ko na hindi, parang bang yung magagawa din nila yung ginagawa ko. Para bang sabihin na nating gusto ko silang abutin sa kanilang kakulangan, kaalaman, gusto ko silang turuan. Yun po ang aking masasabi. Oo. Sa ating mga kasama po sa Moms at Heart, talagang may hugot sa puso natin yung kasiglahan kapag ka ito ay ginagamit natin sa pakikisalamuha, sa iba. At yung binanggit mo na gusto mong maabot, gusto mong ma-sharean, gusto mong maiangat, at magkaroon din sila ng bagong pananaw sa buhay. Yung mga kamukha na yung dinanas, di ba? Naging solo ka, Pero sa kabila na ikaw ay naging solo, ay hindi mo nakita ito bilang isang hadlang. O kaya nanatili ka lamang doon sa normal naman po na tayo ay malungkot, sabi ng manimdim yan. We pass through the stage of mourning. However, we should not stay there. Kailangan ay matapos ng ilang panahon. Panahon yan eh. So we must rise above our situation. At yun yung gusto mong i-share sa kanila, Naliw naman ako dyan sa sinabi mo, parang lahat ng ages yata ay yung nakakasama. Mukhang masayahin kang sumama sa iba't ibang edad, Kasi may bata, tapos mayroong mga youth, sabi mo, tapos may mga nanay. So parang gano'n. Mga lola, meron ka rin mga kasamang lola, gaya natin. Opo. Yan. So, yun pala ang isa mong pinagkakaabalan. Binibilang ko kasi yung gulong mo mula kanina. So, yung pananahi, yan, isang gulong yan. Pangalawa, yung tanim-tanim mo, Tapos pangatlo, nagulong din yung iyong pakikisalamuha sa isang komunidad, Alam mo, maganda yung sinabi mo na huwag tayong, pag nalulungkot tayo, sa halip na yung nandun ka lang, nananatili ka na mag-isa, lumabas, At magkakaroon ka ng ibang kasiglahan kapag ka ikaw ay lumabas. Yan. Okay. Meron din akong parang alam ko na ginagawa ka pang isa at yun yata yung huli natin gusto i-share. Di ba mahilig ka rin magluto-luto? Diba? Opo, ayan. Sa pagluluto po ay talagang, sa katunayan po, bali po kami ay nagkaroon ng kantin at ako po ay talagang
nagluto. At 16 years po kami humawak po ako ng kantin. At sa ngayon po, ako ay pinapagpahinga na ng aking anak sa bahay. Huwag na raw akong magluto. Ngayon ay di sa bahay naman po, kahit pa ako'y nasa tahanan, parang nasa kasanayan ko na po yung yung Magluto. magluto. At palibasa po, kilala ako sa nagluluto sa amin, ay hindi rin po maiwasan yung umuorder sila ng pagkain sa akin. Kaya po, ayan, kami po ay nagpapa-order ng, ito po, butchi. Okay. Oo, Opo, yan, butchi po butchi. siya. Yan po. Oo. Yan, ako Yan. ang ganda, no? Parang talaga mukhang homemade, hindi yung hindi yung basta maliliit lang na gano'n, ano? Mukhang homemade, mukhang siksik ng laman. Anong nasa loob niyan? Ito po ay minatamis na munggo. Okay. Tamis na munggo. Kasi minsan, iba-iba yung nilalaman eh. Meron ako minsan nakain yan, ube yung nakalagay. Yung iba naman parang peanut butter, parang gano'n, ano? Iba-ibang Opo. nilalagay. So, yung sa'yo ay minatamis na munggo. Parang yan ang original. Yan, di ba, Opo. no? Oo. Tapos, yung mga tanim, ginagawan mo rin ba yan ng kalutuan? Yung mga gulay-gulay mo, meron ka rin produkto na Opo, gulay? opo. Bali po ako ay nagagawa ng kani salad. Bali po yung pipino, hindi na po ako bumibili ng pipino. Ito po, kasi po itong pipino dito sa amin, parang kasi malasa yung masarap. Hindi Ibang siya, variety yan eh. opo, Nakakain parang ako dyan sa malinamnam, Alfonso. ang lasa. Kumbaga doon sa ibang pipino. Kaya po, sa ngayon po, bali po ako'y nagtanim. Sabi ko nga, gumagawa po ako ng kani salad at saka po susi. Bali ito po nilalagay ko na pipino. Kaya po napakalaking bagay po na may tanim. Ang mahal po ngayon ng pipino. Parang hindi ako nagkakamali, 60 pesos ang kilo dito sa amin. Kaya po, malaking bagay na 200 po. plus. Kaya po, yan, ah, Maganda yung variety na yan eh. Kasi opo. nakakatikim ako ng pipino galing dyan sa inyong lugar. Iba nga yung lasa niya at saka yung texture, no? Opo. Iba yun. Tsaka parang tumatagal siya pag inimbak mo siya, no? Mhm. Yan. So, ang nakakatuwa po, no? Ang dami nating mga senior, no? Sana po tayo ay na-encourage, no? Na healthy living, sipag living, mula kaya Lola Liza. At hindi lang yun, ano? Kumikita ka na, di ba? Nagkakaroon ka ng sarili mong kita. Sa halip na tayo ay, minsan, alam na, pag umiidad, parang, ano pa ba ang pwedeng gawin sa buhay? Ayan. Ano pa ba, di ba? No, pwede pa ba akong kumita, di ba? Pero sa atin po, no, na mga kasama ngayon dito, dahil kaya nga po tayo retire, ipalitan lang po natin yung gulong natin at gumulong tayo muli. At yan ay kitang-kita natin kay Lola Liza, no, sa kanyang buhay-buhay. Okay, bago tayo magtapos at bago kita bitawan ay nais ko na magbigay ka ng panghuling challenge, no, hamon, no, sa ating mga kasama sa nag-view ba o nakinig sa atin para sila naman ay medyo ganahan na magpalit-palit din ng gulong gaya ng iyong ipinakita na at age 65, ang dami mo pang nagagawa. At palagay ko, marami ka pang balak gawin. Di ba? Yeah. Sige, ano yung gusto mong iwanan? Ang gusto ko pong iwanan po sa ating mga tagapakinig ngayong hapon ay tayo po ay magsikap po tayo. Tayo po ay wag po tayong magmukmok sa bahay. Kung tayo man po ay nasa bahay, ay yan, tanim-tanim. Tayo ay mayroon kayong kaprasong lupa na pwedeng taniman kahit po sa paso. Pwede tayong magtanim sa mga empty bottles na nalilimot natin. Pwede natin yung punlaan at taniman. Kaya po ako ay talagang diyan ako sanay sa mga pagtatanim sa mga empty bottles kahit nasa tabi ng bahay. At pag nasa bukid naman ay talaga tayo ay magtanim. Wag po tayong umasa. Yung bang sabihin, minsan kasi merong nanay na ako'y senior na, ako'y matanda na, parang ganun. Hindi po, tayo po, kaya po natin yan. Kaya po nating magtrabaho. Hindi, wag po tayong, parang wag tayong umasa doon sa mga anak na
na nagbibigay. Hindi naman po masamang tumanggap sa mga anak. Pero yung ibig sabihin, pagkakasweldo ng anak, aasa lang tayo. Kung kaya nating magtrabaho, kayanin natin. Kasi po, ang pagtatrabaho po ay exercise din po yan sa ating katawan. Napakalaking exercise po yan sa ating katawan. At talaga pong napakasarap po yung nagtatrabaho na kasama na yung exercise, kumikita ka pa. Kaya po sa mga nanay na kagaya ko, na kahit Lola. na lola na, single mother pa, at byuda na talagang tayo ay meron pa tayong magagawa. Marami pa tayong magagawa. Kahit na tayo, andyan yung ating mga apo, binabantayan natin, marami tayong magagawa. Kaya po, maraming salamat po at sa oras na ito. At sa aming Mami Bessie, thank you po. Maraming salamat sa aking kapwa, Lola Liza, no? Ako rin po kasi mahilig akong magtanim, ayan, no? Kasi sa akin naman ornamental. Yung mga kung ano-ano dito sa aming bahay, ay ayan. So ito po sa aking workplace, lagi po akong maraming ganito. At nakakatuwa, ano, pagka kanya-kanya tayo ng mga style, no? Wala akong mga gulay-gulay na tanim kasi alam mo naman, ang aming lugar ay maliit, no? Siguro sa biyaya ng Lord pagka nandun na sa maluwang-luwang na lugar. Pero ngayon, maganiri muna, no? Ang aking mga pinagkakaabalahan. Okay. Sa atin po lahat ng mga nakasama, ay dito po nakita natin talaga na sikapin natin na maging kagamit-gamit ang ating pong kalakasan at ang buhay na ibinigay ng ating Panginoon. So, thank you sa iyo, Lola Liza. At dahil pinag-uusapan ng buhay mula sa Panginoon na dapat ay isulit natin at gamitin natin to the max, no? Ay hindi po tayo magtatapos nang wala po tayong isang panalangin o kaya mga tips sa atin pong paano ba manalangin. All the way mula po dyan sa Middle East, si Pastora Chris, at biglang napunta dyan sa lugar ng Cavite, ay si Perla naman po ang isa rin kasama natin for prayer tips and closing prayer. Sa ikatlong talata ng aklat ni Daniel, may example ng praying with faith. Faith is an assurance that God can, but we must not assume that God must. How do we pray with faith? Una, be sincere. Pour out your heart to God. Tulad ni Shadrach, Meshach at Abednego, taos-puso silang nagtiwala sa Diyos. Maaari din tayong maging sincere at magbukas ng ating puso sa Diyos. Pangalawa, be sensitive. The Lord uses His Word para mag-rema sa atin. Dito papasok yung pagme-memorize ng salita ng Diyos. As we pray, the Lord can bring back to our minds His words that we can claim in prayer. Pangatlo, be submissive. Let go of your burdens and be subjected to God's will. Sabi ng magkakaibigan sa hari, alam naming ililigtas kami ni Lord doon sa nagbabagang hurno, pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa revolting ginto na ipinatayo ninyo. Kaya po ba natin magbitaw ng ganitong salita lalo pa at buhay na natin ang nakataya? Nawa, masabi rin natin ang panalangin ni Jesus sa hardin ng Getsemani, not my will, but yours be done, Lord. Kapatid, let's learn to pray with faith. A prayer for mothers. Lord, we praise your name and we worship you and thank you for all the mothers you have given us to pray for. We thank you for adopting us into your family through the miracle of your grace. Bless each mother for her loving, nurturing ways that through her care and intercession, you've gifted her children in so many ways. We lift them up all to you and thank them for their precious guidance and love. Bless them in your own special love. Grant them the strength, good health, sound judgment, and perseverance as they guide their children to the right path. We ask you this in the mighty, mighty name of Jesus, in the unity of the Holy Spirit. Amen.
At yan na naman po, nagtatapos ang isang masayang huntahan. Ako, naghuntahan ng dalawang lola, ano po? At relate match sa mga interest patungkol po sa retire. Sana nga po nakapigay ng inspirasyon sa atin pong mga kasama na pwede pa po. Marami pa po tayong pwedeng gawin. Yes, mga kasama. At ganoon din po, salamat sa atin pong nagtapos sa panalangin at nagbigay ng prayer tips, si Pastora Chris at si Dr. Perla na nagbahagi po ng mga mahalagang bagay patungkol sa pananalangin. Samahan niyo po kami sa ating Praying Moms at Heart upang tayo po ay magkasama-sama sa mga bagay na may kinalaman po sa pakikipag-ugnayan ng mas malalim sa ating Panginoon. Wala po tayong magagawa kapag wala po ang ating Panginoon. At sa lahat po sa inyo, nakasama po ba namin kayo sa pamamagitan ng ating FEBC Radio TV o di kaya naman po sa ating Facebook ng Moms at Heart o di kaya naman po tayo ay nakinig lamang dun sa ating 702 DCAS AM1. At pwede rin po, tayo rin po ay napapakinggan at napapanood sa Signal TV Channel 185 sa pakikipagtulungan sa GCTV. At ang lahat ng yan ay dahil tayo po ay membro sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Po inyong Mami Betsy Rios, salamat sa inyong pagsama sa Moms at Heart, programang humuhubog sa ating mga pusong ina. Iiwan po ako sa inyo ng isang magandang masigla at lagi sanang pinagpala ang ating po